Diyos, marhay na aga sa inyo todos. Diyos marhay na aga man, Padre. Pag primero ko na magpisa, magkawat natin, manito ang kinala, sabi pati ni Arman, si Father Edgar ko, hindi kami Edgar ko, kamarang ko. Edgar lang. Okay. Iba yung Edgar ko. Edgar, kami ang pangalan ko. Pero mas kilala ako sa pangalan ng Father Egay. Father Egay, Riofe. Pag dili pa ako kilala, sa mga una na sinasabi ko pag nag-umiliya ako, makinig. Pag nag-umiliya ako, hindi ko ditutundong na ako ang dapat na una na nahihimate sa mga sinasabi ko. I am my first listener. Therefore, I should be judged as well as inspired by the words of God that I dare preach to you. Una nahihimate sa sinasabi ko sa inyo, dapat nahanda ako na ma-inspirar o kaya mahusgahan ang mga tataramon na pinangahasan ko, ibalaki ko, o iharupay sa inyo. Kaya, kung sinasabi ko sa inyo na hindi ko magkuha, bago ko yung sabihin sa inyo, sinasabi ko yan una sa babos sa diri. Kaya dili man ako exempted sa mga sinasabi ko. Kaya dapat mahuhusgahan man ako sa mga sinasabi ko sa inyo. Kaya ako dapat ang una na nakihimate sa mga sinasabi ko. Kaya kung dili ko yung igibuon, magiging ipokrito ako. Mag-ibay lang sa katarahon, sa mga sinasabi, sa sulmato, pero dili man sinasabuhay ang sinasabi. Na maunani ang sarot sa mga mensahe ng mga pagbasa natin niya. Halit sa enot na sulat ni San Juan sa ikaduwang pagbasa, pagko kita makikilala ang mga tao, kundi sa ato na pagkaroon. Asin dili lang sa sinasabi, kundi sa iniibog natin. Kahapon, nagtiripon sa parokya ni Santa Maria Magdalena, ang mga Sita Catholic Women's League. Asin, sa humiliya ko kahapon, inistorya ko na sarot sa sinasabi sa papa ko sa buhay pa siya. Pero hindi niya kami meeting. Lalo na siya padali na siya mamatay. May cancer, may tanim ng buhay. Sabi niya sa tinipon niya kami ng mga bata niya. Anong kami na magkamarang? Tinipon kami. Sabi niya, pasensya kami na diri mayaman ang pampaninyo. Kaya, wala ako sa inyo ipapamana ng mga hinod. Wala ko ipapamana sa inyo ng mga kadukaan. Pero, kami ni Mama mo, sabi niya, kami ni Mama mo, duwa ang gusto na ako ipamana sa inyo. Yan. Ano yung gusto niyo ipamana ni Papa sa amin? Sabi niya, dua. Una, maray na edukasyon. Asin, pandua, maray na edukasyon. Ako yung sabi ni Papa na ipapamaulan ko niya ang ipapamana namin sa inyo. Maray na edukasyon, asin, maray na reputasyon. Ito, naghigunga ang makurang ko na kaeskwelahan kami doon. Sa kami na nag
nagka-eskwela, ang 5 lang pala. Ang 5, nagka-eskwela sa mga universidad. 3 sa mga tukang ko, tapos si UP. Ang sarong UP Baguio, ang sarong UP Diliman, ang sarong UP Los Baños. Ang ate ko, St. Louis University sa Baguio, tapos ang Putunamon, De La Salle University. Ako lang ang pihig, kay ako Barangay College. Na kay Barangay College, Our Lady of Peña Francia Seminary, Barangay Pimingka. Kaya Barangay College. Gapusin na University, ako sa Barangay College. Pero, paano? Pina-eskwela kami gabos. Paano ba, na sinabi niya, mayang na reputasyon, mayang na pangarap ang ibibigin ko sa iyo. Hindi mo nilo pagtumisan. Hindi mo pagkakarapato. Pero, tinatagan ko si Tugon, hindi reputasyon ang mas importante. Ano ang mas importante? Integridad, karakter. Kaya ang reputasyon, it has something to do with how people perceive us. Mayad, kumaraot ang reputasyon natin, depende sa pag-imod sa ibang tao sa ato. Kaya pwede na maraya ang reputasyon natin kay mauini at pinakaimod natin na panluwas. Pero hindi naman ipinakaimod kung sino talaga kita. Ang mas importante namin, sabi ko, integridad o karakter. Hindi lang reputasyon. Kaya ang integridad, kung sabihin, ang ipinakaimod mo sa mga tao, hindi lang for show, hindi lang pakitang tao, kundi maski wala sing tao, maski wala sing makaimod, maski wala sing makaarang, ikaw lang ang mahal na Diyos sa makaarang. Ikibuhon mo ang tama at mayad na dapat, kay Panginoon ang tama, mayad na dapat ibuhon. Maski wala sing makaarang na iba, wala sing makaimod na iba, gigibuhon natin kung ano ang tama, dapat na mayad, kay mauyon ang tama, mayad na dapat ibuhon. Dili lang para maimod sa ibang tao. Dili lang dahil sa reputasyon, kundi dahil makikita ini. Namao ang paghiundong sa ato kan ebanghelyo niyan. Sinabi ni Jesus, I am the vine, you are the branches. Ako ang balagon, kamu ang mga sanga. Paano natin mapapatunayan na kita ang mga sanga? Minsan ko yung karamdaman ni Jesus Kristo. How can we be a living proof that we are the branches? Mawini ang imbitasyon kasi pagyan sa ato natin. Paano natin isa sa buhay ang pagiging sa ato na Katoliko Kristiyano? Paano masasabi sa iba na kita Katoliko? Sarap siguro na pirmi natin, hindi natin malimutan. Sarap, external expression. Ano ang external expression natin? Sinabi ko kanina sa pagpatok sa misa, bendisyonan niya ko ang sa atok ng mga sarili ang tanda ni Diyos. Tanda ang tapulang pagkakot ng mahal na Diyos sa ato. Tandaan sa atok ng pagtugod. Tandaan sa atok ng paglaon. Tandaan sa atok ng pagtawag. Paano maaaraman sa iba na kita Katoliko Kristiyano? May tanda ng Diyos. We make the sign of
maging parte kan sa ato na ginigimo. Paano maingon sa ibang tao na Katolikong Kristiyano? Ang pagtanda ng Diyos. We make the sign of the cross. Binibindisyonan niyato ang sa ato na sarili ng tanda ng Diyos. External expression. Pag makakapon kita, hindi kita maraway ng magpangulos. Kung maagi kita sa simbahan, hindi pa ako na may mga tao pa na pag naagi sa simbahan, natanda ang Diyos. External expression. Ini magiging patutuo pagpaimod sa iba kasi pagpatunay natin sa sarili natin na kita Katolikong Kristiyano. Pao yun, external expression. Pero dili lang lugod sa pagtanda ng Diyos. Dili lang lugod sa pangulos kita makakaraman ng Kristiyano Katoliko. Ano pa? Ang pinaka-importante sa ato na pagkakao, pagsabuhay na hindi mamupuputin kita ng mga tao. How yun ang mas importante? How we become loving for souls. Asin ako, sa buhay ko, padagos ko ini na pinaghihimuhaan. Ang sinasabi ko gabi, ang moto ko sa buhay, kung kita magpadaba kaming lubos, ubos, kasing lubos. Kay araw kita kaiyan, pinadaba ng Diyos. Kung ikaw mamuot ka ng lubos, ubos, kasing ubos. Kay araw kita kaiyan, ng Diyos. Lubos, buhos, kasing buhos. Sa mga ko sinasabi pag may inakasal ako. Lubos, 100%. Warak sinasabi na, warak itinutula, warak 50-50 lang. Hindi. May mga artista na nagsasabi na, kung ikaw'y magmamahal, magmamahal ka naman ang sarili mo para naman kung iwanan ka, may natira pa, kalungkuhan. Nakaya. Hindi ka mabason, may paghinhatag ko ang kabos. Kaya kung minsan, bawin na naisip na ako na magtira ka naman sa sarili mo. Hindi mo sa iyo na nakukot ka, hindi mo na nakukot ang sarili mo. Kaya nga sinasabi ko, kamutan mo ang kapwa mo, sige sa pagkapwa mo sa sarili mo masana. Kung nakukot ka, wala man sila mabawas sa imo na may nadadagdag panganin. When we belong, nothing is ever taken away from us. Ako yun ang tatandaan natin. Kaya lubos, buhos, ipinapay mo, hindi lang sa sumato, kundi sa libo. Sa pagkataman, sa pagpanata, sa pagkalina. Tapos ubos, hanggang kamatayan. Wala sing marawian. Kaya sabi namin, kung di ka magpadapa ka ng lubos, buhos, asin buhos, ay mauiyan ka. Araw ka iyan ang pagpadapa ng Diyos sa ato. Ay hanggang kamatayan, hanggang sa krus. Kung mauwi din natin bawa ng Diyos sa ato, mapupunod ang pag-iimaan natin ng ibuko. Because if we do that, then truly we are the branches in the vine. Kita ang mga sanga sa balakon na iyo si Jesus. Kaya, sa pagpadalos kayo sa talusa, mauwi mo ni panganchik natin. Magintuturo, lubod kitang mga sanga ang balakon. Naiinod sa sahatot na pagkabuhay ang pagiging imahe asin kadawan ng Diyos natin. Pinipilit natin na maging kadawan asin imahe ng Diyos hindi sa pinagdaan. Pag-umawa ng Diyos, kunyan asin sa kopama. Amen. Matindog na kita sa ipahayag niya